po ay taga Kumitang Ilaya para po sa mga hindi nakakilala sa akin. Ngayon po ay isang ikakonquer po ako ngayong gabi ang public speaking. Sisimulan ko po ang isang aking message tonight from the Lord. Have you ever been separated from someone or something? Hello, praise. Naranasan niyo na ba pong mahiwalay sa isang tao or sa isang bagay? Ano pong usual na feeling kapag nahihiwalay po sa isang tao or sa isang bagay? Masakit. Ayan. Siyempre, masakit. Minsan po masaya, pero madalas po ay malungkot. Inom lang po ang tubig. Nasabit po ang aking praise. Ayan po. Ang sure po talaga ay wait lang po. Ang dami pong blessing. Ayan po. Usual pong feeling talaga pag nasa separate ay hindi po masaya. Hindi po madali. Ayan, ang reason nga po ay hindi rin maganda. Usual na reason ng separation ay hindi maganda. Yun nga po, sabi ni Tito Manny ay minsan naman po ay magandang reason. Ayun, next po ay, ito po ang ating text. Ay, sorry po. Hindi po ako nakapag-practice. Ayan. Genesis 13 verses 5 to 9. Lot, who was traveling with Abram, had also become very wealthy with flocks of sheep and goats, herds of cattle, and many tents. But the land could not support both Abram and Lot with all their flocks and herds living so close together. So disputes broke out between the herdsmen of Abram and Lot. At that time, Canaanites and Perizzites were also living in the land. Finally, Abram said to Lot, "Let's not allow this conflict to come between us or our herdsmen. After all, we are close relatives. The whole countryside is open to you. Take your choice of any section of the land you want, and we will separate. If you want the land to the left, then I'll take the land to the right. If you prefer the land to the right, then I'll go to the left." At sa Tagalog po, ay pwede nga pong basahin ni Win. Babasahin ko. Genesis 13:5. Mahina din po ako sa English. Sila na laging kasama ni Abraham. Saan man sila pumunta, ay may advice. Bakit ganun? May sarili ring mga hayop at mga banda. At dahil marami ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa iisang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. Dahil dito, nag-aaway-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Na panahong iyon, ang mga Kananeo at mga Kaleseyo ay nakatira sa lupain iyon. Kaya, sinabi ni Abraham kay Lot, tayo at ang mga taguhan natin ay hindi dapat mag-away. Dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. Amen. So, thank you, Win. The Lord will be Hindi pwede. okay lang po ay Hindi abot. Hindi abot ang boses mo doon. Pasensya na po. Pasensya na po. Inopen po kami sa video. Isa na naman palit. Alisin mo daw mo ng kaba mo. Yan ay close mo. Kakausap po kami kanina. Ay, mo.
Ang ating po, topic ay separation is necessary. Genesis 13, verses 5 to 9. Ito po ay tungkol sa separation po ni Abraham at Lot. Si Abraham po at si Lot ay mag-ibig. Kung iba sa kanila po yung kanilang kwento ng God mismo. And Nung po ng Lord si Abraham na umalis sa isang lugar, pupunta sa Canaan. Sinama niyo po kanyang family at si Lot. Kanya po kami. Check. Ayan, ulitin ko na lang po ulit. Genesis 13 verses 5 to 9. Tungkol po kay Abraham and Lot separation. Si Abraham po at si Lot ay mag-ibig. Nung inutusan po ng Lord si Abraham na umalis po sa isang lugar, ang sinama niya po ay ang kanyang family at si Lot na kanyang pamangkin. So, yun po. Sila po ay magkasama. Magkasama po silang naglalakbay, pupunta sa isang lugar. And one time, kailangan po nila maghiwalay. Yun po ang ating araw na kung bakit sila naghiwalay. Yan. Meaning po ng separation. The action or state. The action or state of moving or being moved apart. The act of dividing or disconnecting. Coming apart. Space for a division or parting of groups. Yun daw po ang meaning ng separation. So, sa madaling salita po, detachment. Hiwalay. Layo, gano'n. So, ngayon, alam ko pong bawat isa ay merong na situation na talaga nahiwalay na. Maraming sitwasyon na tayo na nahiwalay sa isang bagay o sa isang tao. So, ngayon gabi po ay meron po tayong hiwalayan ngayong gabi. Sabihin niyo po sa inyong katabi ay, I declare divine separation. I declare divine separation. Isa pa po yung mas malakas. I declare divine separation. Divine. Ayan. Tayo po ibahihiwalayan at ang question po ay praise. Question po natin ay saan, kanino, sa ano, makipaghiwalay. Ikot po kayo din. Gusto ko pong iwanan itong question na ito sa inyo ngayon. Magbuling-buling po tayo sa ating heart kung saan o kanino o saan tayo makipaghiwalay as we study the Word of God. Yan. Genesis 13 verse 5. Lot was traveling with Abraham, had also become very wealthy with flocks of sheep and goats, herds of cattle, and many plants. But the land could not support both Abraham and Lot with all their flocks and herds, living so close together. So disputes broke out between the herdsmen of Abraham and Lot. At that time, Canaanites or Perizzites were also living in the land. Ayun, nagkaroon po sila na dahil po sa sobrang dami po ng kanilang ari-arian, yung kanila pong mga herdsmen ay nagkaroon na po ng conflict. Ang bawat parte po, hindi na po sila nakakasundo. The conflict between the herdsmen of Abraham and Lot highlights the challenges of managing large flocks of livestock in a shared grazing area. Bakit po ba nagkakaroon ng conflict ang isang grupo? Kapag nagkakaroon na po ng pagkakaiba ng faith, ng paniniwala, ng ways of living. Well, yeah. Ang herdsmen and their flocks po, nag-represent po as their perspective, belief, priorities, faith, and purpose in life. So, nung una po, magkasama po sila ni Abraham at ni Lot. So, peaceful pa po ang kanilang kasamahan noon. So, as the day goes by, nagkakaroon na po sila ng kani-kanilang belief. Nagkakaroon na po sila ng kanya-kanyang pag-iisip. Hindi na po align, hindi na po magkasundo ang bawat partido dito.
So, sa buhay niyo po, meron din po, sa buhay natin meron din po tayo mga herdsman and flocks. And gusto ko pong isipin niyo kung yun ba po ba ay naka-align sa Lord o naka-align pa rin po sa faith natin. Ayan po. The herdsman of Abraham and Lot may have had different interests, priorities, or management styles leading to conflicts and disagreements. Dahil po doon, Abraham decided to be separated from Lot. So, kahit naman po siguro tayo, may pagkakataon na kahit anong salba natin sa isang relasyon, sa isang bagay, sa isang sitwasyon, kapag hindi na po talaga natin, hindi na kayang magkasundo, darating din po tayo sa sitwasyon na maghiwalay tayo. We need to separate. At yun po ay si Lot. Yeah. Ay, patanda. Genesis 13 verses 8 to 9. Kaya sinabi ni Abraham kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away. Dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. Ako po ay naniniwala na bago po dumating si Abraham sa mag-decide na makipaghiwalay kay Lot, tinry niya po na magkasundo ang bawat side. So, kung hindi na po talaga, alam ko po din po madali kay Abraham na mag-decide na makipaghiwalay kay Lot. So, nung nakita niya po ang pagtatalo na ng kanilang bawat sides, nag-decide na po siya na maghiwalay na lang tayo. Kung saan ka pupunta, doon ako sa kabila. Kung dito ka, dito ako. Ayan. 2 Corinthians verses 6. 2 Corinthians 6 verses 14-15. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? Ayan po. Usual naman po natin is nagkakaroon lang po tayo ng conflict kapag ang ating nakakasama or ang nagiging laman na po ng heart natin ay hindi na po align. Out of faith na po ang laman ng heart or yung nangyayari sa atin or yung mga nakakasama natin, hindi na po siya align sa will ng Lord. And yung yoke po, ano po bang itsura ng yoke? Ayan. Ayan po. Imagine nyo po si Abraham at si Lot. Ayan. So, kung may conflict po sila, at meron pong ganyan, sila ay connected pa rin po. Dala-dala niyo po yung burden ng isa. So, same po sa atin. Kung tayo po ay meron pa rin mga lot ng ating buhay, fear, bigit sa relations, kung tayo po ay connected pa rin sa dapat ng hindi natin connectahan, ganyan po itsura natin. So, yun. Kung ano po ang dala ng kabila, madadala ka rin po. Ayun po yung yoke. Yeah, we have kinds of love. First po, I think of this world, or worldly things, old self, wrong connections. Ito po yung ating mga spiritual love. What area of your life still have love? Alam ko po tayong lahat ay meron pa rin mga love sa ating buhay. Ito po ang ating una nga ay yan. You need to separate from all of this. Separation from the things of the world. Ano po ba ang things of the world? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Yes. Sabi po ng 1 John 2 verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Siguro po ang usual po nito ay tayo yung hindi pa nakakilala sa Lord. Pero alam ko po, ay ito ay gumagawa pa rin paminsan-minsan sa bawat isa sa atin. Ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Next po. Separation from the old self.
The sinful nature, the old ways, the habits. Next one. Ephesians 4 verse 22. Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masamang hangarin na dumadaya sa inyo. Ayan, talikuran na daw po natin ang ating lumang pagkatao. And third po, separation from the wrong connections. Ito po ay usual. Ito po talaga ang pinaka Wrong friendships, usual wrong na relationships. medyo mahirap po talaga siyang ihiwalay sa ating mga buhay. Wrong connection, wrong friendships, wrong relationships. Siguro po ay sa atin meron po tayong ngayon meron po tayong mga pwedeng mga kaibigan na mukhang mabuti naman pero kung ramdam mo na Bami best. Pero kung ramdam mo na ikaw ay nahihinga na sa nakakompromise ng iyong faith, ng wrong friendship, ng wrong connection, yun ay isang lot ng iyong buhay. Okay, ganun po tayo. Ako po isa ako magiging. Sorry po ha. First Corinthians chapter 15 verse 3. Do not be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Ayan po. Ayun. When God begins to shift things in our life, we must be willing to let go of what He is and who is trying to remain. Ayan po. Ako po ay hindi ko po ipapasok ang aking personal na aking experience po sa separations ng ginawa ng Lord sa aking buhay. Anong ako, sa hindi po nakakilala sa akin, ang aking buhay po, sino po sikat bago po maging Kristiyano. Ako po ay ako po ay palainom din. Ako po ay natin nag-yosi. I tried marijuana. Ay galing po ako sa separated family. At saka ako po ay naging part din po ng isang fraternity. Sobrang hindi ko po alam kung saan ko hanapin yung love. Nung ako po ay wala sa Lord. Ayan. Hindi po, ayun po, yun pong aking buhay dati. Ako po ay talagang lost. Alam ko po, di pa ito nalanig ng akin ka-AP. Kasi ako po sanay na walang nakikinig. Tapos ngayon po, ang dami nakikinig. Hindi ko po alam kung masaya din ang gano'n. Parang pero, ayun lang po. So, ayun. At age 19 naman po, I was abused. Yung guy na gusto ko. Yung lalaki na gusto ko, I was abused. And after po nun ay doon po ako na-expose sa homosexuality. At that age. And tapos po ay napunta po ako sa Manila, sa Las Piñas. Doon po ako nag-work. Doon po I was bullied. Pero yung pambubuli ko sa akin, yung mga kasama ko doon, yun po yung ginamit ng Lord sa akin, makilala ko siya. Ayun. Nung nakilala ko na po ang Lord, ay naalis po lahat yun. Yung aking pag-iinom, pag-iosing, lahat po. Even my friends, oh God, yung mga kaibigan ko po ay na-separate po ako. Yun po ang aking first separation experience. And next po ay, ako po ay, ipapakita po ako sa inyo. Ayan. Libre tawa po. Ayan, ayan po, ako po ay Kristiyano na dyan. Ako po ay nasa
Nasa Malaysia niyan. Hindi pa ako nag-work, ako po turista, hindi lang po siya mukhang turista. Yan, ang gusto ko pong i-point ay kahit po tayo Kristiyano na ay hindi pa po talaga, marami mo pong lots ng buhay. Ako po ay parang 4 years old Christian na po dyan. And hindi ko alam, ako po ay suicidal. Ilang beses po ako nag-try sa dorm namin magtali. Pero ako po ay may Kristo na noon. Pero ganyan pa rin po ang lagay ko noon. Yan po ang aking mga kasama noon. Yan ang aking mga lots. Depression, anxiety, idolatry, fear, pride, lust, and poor mindset. Tapos po yung separation na ginawa ng Lord sa akin para makalaya ako from that. Meron po ako isang tao na masyado ko pong dinipendahan. Yun po ay, siguro po nung ako naging Christian, yun ang aking first love. Na kailangan kong, hiniwalay ako ng Lord sa tao na yun kasi doon na po ako na depende. Tapos nung nahiwalay po ako doon po na nabuksan sa isip ko, nakagawa sa akin yung verse na yung renewing of mind po. Doon po talaga na-renew yung aking mind na diyan nawala po yung suicide, yung thoughts na suicidal, depression. Marami pong part na dyan na nawala. So, ako po, tapos doon nung hiniwalay na po ako ng Lord sa lots na yan, doon po naman ako na nasimulang gamitin sa aming church. Ako po ay bigla akong napunta sa worship team para tumugtog. Tapos ay, yun, dire-diretso na po ako po inasama sa mga ministry. So, ako po yung point ay minsan po talaga yung lot ng ating buhay naghahanap sa atin para tayo ay makarating sa gustong pagawa ng Lord sa atin kung anong purpose niya. And, ang sunod po ay after ako po ay 10 years doon sa aming church. 10 years po akong nag-stay. And dumating po ang point na kada tayo ko po ako po empty. Hindi na po ako fulfilled. Wala po akong yung pala pong ganong feeling. Yung dati po kayo ay yung parang dati po ay full of joy. Pero kapag meron na pala pong next season, yung dati mong ginagawa na masaya ka, bigla pong aalisin ng Lord. Kasi po, may next na pala mapapagawa ang Lord. So, yung church mo namin nagkakaroon na po ng conflict or the leaders and apektado na rin po ako na hindi na po ako ayos, hindi na po ako okay sa aking spiritual. May mga bagay po akong pinalikan, may mga lot po akong pinalikan. Yun po, ako po ay para po ako backslider in heart. So, may mga pinik up po ako ng lot ng aking buhay. At magbalikan po kay Lot. Yung parang ganun po. So, after po nun ay nangusa po ang Lord sa akin panaginip. So, nag-decide po ako na kumalas na po sa aking church. Sa ako po ay gaya po na Abraham, na maghiwalay po ako sa aking church. Ako po nagsabi na ako ay aalis na. So, yun po. Ako po ay pagkaalis ko po, hindi ko po doon agad nakita ko, hindi ko po agad nakita ang purpose. Kumbaga po ay kumilos po ako on my own strength. So, another lot ko po ay sarili ko. Yun, at puro lot po ang kasama ko noon, ng mga time na yun na hanggang sa, yan, nakarating po ako sa JA1. Nag-ano po ako, Lord, sa heart ko na magsimula po ulit. Nung nasa JA1 na po ako, yung first year ko po sa JA1, ako po hirap na hirap. Dahil po ako ay nakatali doon sa mga tao kasama ko dati doon sa aking church. Hinahanap ko po dito, hinahanap ko sa JA1 ang aking mga lot. Hinahanap ko po yung ganong circle. Kaya hindi ko po ma-adapt, hindi po ako maka-bold, hindi po ako maka-share. Kasi ako po ay nahihirapan dahil ako po ay nakatali doon sa aking mga kasama dati. So, isang araw po, ako po ay, Lord, ako hirap na. Sabi ko, ano nga pong gusto mo? Ang inaano niya talaga, bitawan ko na yung mga kasama ko dati. So, ayun po.
next separation po ay separation po sa aking mga kasama doon sa aking church. So, nung binitawan ko po yun, doon ko po unti-unti na-adapt itong mga kasama ko po. Doon ko po siya na-appreciate, tas naalis po din sa akin yung pagiging religious kasi dami ko po na napapansin na ganito ganyan. At akala ko po noon ang pagsiserve ay nandun lang po ako. Tapos nung binitawan ko na siya, saka ko po nabuksan ang aking mata. Kada bitaw po natin ng Lord, kada hiwalay po natin kay Lord, may binabuksan po ang Lord na bagay. Doon ko po nakita na ako pala ay nilaan. Ganito lang po ang kaya kong gawin. Ako po ay galing sa aming pong congregation, basta marami pa po tayo. Ay dito po ay mega church, kaya ako po ay hirap na hirap. Tapos ay, nung binitawan ko na po, umagwat na po ako sa kanila, doon ko po nakita na okay. Start po sa bago. So, doon po nagbukas ulit ang Lord na, ayun nga po, ako po ay bilang nagamit dito sa pagtugtog. Noon po ako hindi niyo po mapapatugtog mag-isa dahil ang nasa isip ko po ay yung sinabi sa akin ng isa kong kasama na hindi ka para dyan. Talagang yan po ay ito, atak sa akin, kaya po kada tayo ko, hindi po ako confident. Ako po ay, nakulong po ako doon sa pag-iisip na yun. Tapos isang araw po ay nag-chat po yung isa kong kasamahan na, may ka-church ang iyong church. Sabi ko, oo. Sabi niya ay, nagulat sila kasi kami po ay, mas marami pa po tayo sa aming church. Tapos nung nagulat po sila, hindi ko rin po napansin na ako pala po ay nakakatugtog na mag-isa. Nakalaya na pala po ako doon sa lot na ako'y takot tumugtog. Ayun po. Tapos sa isang party po ng AB, ako lang po natirang tumugtog doon. Hindi ko rin po napansin na ako po'y mag-isa. Kaya ako po'y natutuwa sa Lord na inalis niya ako dun sa mga lot ng aking buhay ngayon. Ayun po, ako po ay natutuwa sa Lord. And, hindi ko po ay, ayun po, yung huling deliverance ko po dito, na kala Pastor Jones. Doon po talaga ako, yun po talaga ang deliverance ko na alam kong hinaalis. Yung mga natirang lot sa akin, ako po'y natutuwa na sineparate na po ako ng Lord. Na hindi niya po hinayaan ang heart ko na manatili na mayroon po ako ganun sa aking heart. Kaya ako din, kapag kumilos po talaga ang Holy Spirit, ikaw mismo, hindi ka manatahimik hanggat di mo binibitawan ano sa iyo. Ayun po, ayun po ang aking, kaya ako po ay, sa separate mo ng Lord sa lots ng aking buhay, ang buhay na dinigay sa inyong harapan. Hindi ko rin po inisip na ako yung magsasalita ng gano'n eh. Ngayon po ay arena po ako ngayon. Ayan. Ngayon po Katrina! salamat po sa nanood na ang movie. Joke lang ako, joke lang. Arena po ako ngayon. Yeah. I am deeply loved. I am delivered. I'm a conqueror. I'm valued. I'm a new creation. I am accepted and I'm saved and forgiven. And ngayon po, I am purpose-driven. Kahit po sa bawat araw po ng pag-isip ko, ay hindi na po ako yung palilipasin lang ang araw. Ay gusto ko lang din pong i-share sa inyo na secure purpose. Hindi po tayo nabuhay lang din para magtrabaho, magkabahay o magkapamilya. Sa pagpapamilya po, lagi po ang purpose ay yung mga anak niyo po ay next generation na gagamitin ng Lord. Hindi po yun basta lang kayo na anak at magpapalaki ng anak. At sa work po, ayun, lagi po ang purpose ay to give glory to the Lord. And hindi ka po ang laki ng difference. Ako po yung natatawa na nakita. Ayan po. Kaya ako po yung natutuwa. Ayun po puro lahat. Nakasama niya po yung si Lot. Ngayon po kasama na yung Lord. Ayan. Ayan. Ari na po ang aking life verse ngayon. 2 Corinthians 5:17. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old time is gone. A new life has begun. Alam ko po lahat ito sa atin ay ngayon 2025, alam ko po ito ay verse ng Lord sa ating lahat.
Gusto ko pong alisin sa kung paano po ako inalis ng Lord sa lahat ng aking buhay. Kaya alam ko po kayo din. Aray po ang ating tatayuan. Tayo po ay new creation na. Renewing of mind po talaga na alisin mo sa isip na ikaw ay talunan. Ikaw ay lang takot. Kag-ayok mo na ako takot kanina. Na thank you po kay Mami Miss na nag-pray lagi. Ayun po. One of the greatest obstacles to your destiny is holding on to things, situations, and relationships that have already expired. Yan, ako po ay nagtagal ng 10 years. Ako po ay nagtatanong sa Lord, bakit ka po ako'y tumagal doon ng 10 years? So, dahil po yun sa aking pag-hold po sa mga tao na ayaw kong bitawan sa comfort, and we are not called to comfort po, we are called to purpose. Ayan po. Yan, how to be separated from your lot. First, acknowledge the lots of your life. Yan. Gusto ko pong isipin niyo po sa inyong puso ngayon na kung ano yung lots niyo kung sa work, kung sa finances, or sa relationship. Alam ko kung ngayon ay minalagay Lord sa inyong heart na kailangan ng hiwalayan. Yun po. Pangalo po, deal with it and let go. Yan, lagi pong surrender. Matindil nyo lang po ang isang lot through the help of the Holy Spirit. Ari po ay, hindi po natin kayang sarili natin na i-let go ang mga lots ng ating buhay kasi ang natural po na gusto ng world, ng sarili, ng tao ay world. So, for us to be used by God, kailangan po ating i-let go ang ating mga lots sa ating buhay. And thirdly, fix your eyes on what God wants you to do. Kagaya po ni Abraham. Kita po. Kagaya po ni Abraham. Alam ko pong hindi po madali sa kanya yun na paghiwalay po siya kay Lord. Pero alam ko po naging comfort niya ay ang word ng Lord. Promise ng Lord sa kanya, kaya niya po yung nagawa. So, yun din po tayo na pinix niya lang po ang kanyang mga mata sa pinapagawa ng Lord sa kanya. Kasi kung alam po ninyo nakakahadlang ng isang bagay, yung isang tao, sitwasyon, or sa loob niyo po, sa puso niyo mga desires, hiwalay na. Abraham was called to the promise, but Lot is not part of the promise. Meron pong mga tao, mga bagay, mga pinapahalaga natin na hindi na, pinipilit pa po natin hawakan, pinipilit pa natin isama sa next season, pero hindi na po pwede. Kailangan na pong bitawan. Amen. Yan. What happened when Abraham decided to separate from Lot? Ito po. Genesis 13 verses 14 to 18. Nang nakaalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abraham, mula sa kinatatayuan mo, tingnan mo mabuti ang paligid. Ang lahat ng lupa na maaabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo. At magiging inyo ito magpakailanman. Paparamihin ko ang lahi mo na kasing dami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin na hindi kayang bilangin. Kaya ang mga lahi mo ay hindi rin mabibilang. Lumakad ka at ikutin ang buong lupain dahil bibigay ko itong lahat sa iyo. Yun, God gave Abraham what he promised him. Ito naman po ay nakuha lang ni Abraham nung nakipaghiwalay na po siya kay Lot. Kung tayo po ay merong pinag-prepare sa Lord na pangako niya, baka minsan po ang naghahadlang lang ay yung pinaka-iingatan ng Lot sa iyong puso. So, I want you to decide na hiwalayan mo na si Lot ng iyong buhay. Yan. Dahil po ang mentor ko po is si Mami Bess. The best comfort that we can have is the hurtful truth of the Word of God. Kapag po ang Lord ay talagang may papatayin sa atin, ang ating mga sarili, ang lagi po ang Word of God ay offensive. Lagi pong nakakasakit hanggat meron pong sarili. Ang Word of God po ay lagi nakakasakit, pero yun po ay ang truth. Yun lang po ang ating mga kakapitan. Yun po ang alam ko po, yun po naging comfort ni Abraham. Nung siya po ay nagdire-diretso
na hiwalayan sila at makarating po sa promise ng Lord sa kanyang buhay. Yan po. The best comfort that we can have is the hurtful truth of the Word of God. At ikat wisdom 1. Kailangan nating miwalay sa loob ng ating buhay para maibigay ng Diyos ang mga bagay na inilaan niya para sa ating purpose. Ito po ang challenge natin. Evaluate your connections. Who is building you and breaking you? Ano po ang inyong mga desires sa inyong heart? Ano po ang inyong thoughts? Sino po ang inyong sinasamahan? Sino po ang inyong pinahalaga? Ito ba po ay nakakabuild sa inyo or baka naman po it's breaking you? At ano po nakakahanlak pa sa inyo para makarating po sa pinapagawa ng Lord na purpose sa inyong buhay? Kung alam niyo pong yun ay yun nga po si Lot, decide, ito po ang challenge, decide to separate from your lots. Separation is necessary for we are called not to conform, but to be transformed. And separated from this world, we are called for a purpose. Gusto ko pong maintindihan natin about sa bangat hindi po tayo ordinary. Tayo po ay tagalangit. Amen. Tayo po ay hindi po tayo yung laging bagay ng word ang gugustuhin. Darating po tayo sa point na tatanggapin mo na ikaw ay anak ng Lord. Tatanggapin mo na hindi ka nabuhay dito para sa comfort. Tatanggapin mo na patayin ang iyong sarili. Yun po talaga ang biggest love, ang iyong sarili. So, huhubadin mo yung lumang pagkatao. Hihiwalayin mo dati mong pagkatao. Hihiwalayin mo lahat ng makasalanang pagkatao, lahat ng lustful desires, lahat ng desires na hindi nagmumula sa Lord. Yun po lahat ay law. Yun po ang inyong hihiwalayan. Kaya, ngayon po, we are not called to conform to this world. We are called to purpose. Yan. Alamin po natin ang ating purpose. Bakit po tayo nasa world? And every season po, iba-iba po ang ating purpose. Ako po ay pinauwi ng Lord dito sa Batangas. Ako po ay galing sa QC. 10 years po ako doon at church. Pinauwi po ako dito dahil ng aking family. Sa loob po ng 10 years po, hindi ko alam po sila na-abot. Ngayon, ako po kasi iniiwasan ko sila. Sa lahat po ng iniiwin, ang iniiwasan ko po yung aking family. Dahil po, hindi po madaling iwin. Hindi po madaling iwin ang pag kilala mo, pag family mo po, hindi po siya isang taon po ako nakipag-bargain sa Lord na wag akong gamitin. Kasi po, siguro po dahil sobrang buhay pa ang aking sarili. Pero, may point po talaga na hindi ka titigilan ng Lord hanggang maempty ka na, hanggang hindi mo ginagawa yung pinapagawa ng Lord, you will feel empty kahit ano gawin mo. Kahit tingin ng tao ay parang successful mo, hanggang hindi mo inalaaran yun ng empty mo. So, yun. Nag-decide po ako na makipag-iwalay sa lot na yun. Ayaw ko mapagamit sa aking family to him. Nakita ko po ang pagsama ng Lord. Nakita ko po ang mga taong ginamit ng Lord na matulungan ako makapasok ang salvation sa aming compound. Ako po ay natutuwa sa buhay ni Pastor Jones. Ginamit po siya ng Lord na ngayon po ay nakakasama ko na po mag-church yung aking tito-tito. Ayan po. Ayan po po ay, kumbaga po ay, di man po aking direktang pamilya, pero ang una pong winning ng Lord ay pinaka-imposible po para sa akin na mawin agad. Kaya ako po ay natutuwa na iba talaga po ang ways ng Lord. Ngayon po, hindi mo maisip na ganun pala siya kubilos. Yan. Yan. Ito po ang ating closing thought. Elevation requires divine separation. Kung mayroon ka mga prayer na sa work, lahat ng promotion or sa relationship, sa family, lahat ng gusto mong breakthrough sa iyong buhay, baka kailangan mo ay divine separation.
sa isang lot na kailangan mo nang bitawan sa tao, sa lugar, sa desire ng heart. Ayun. Ayun po ang aking, yun po ang ating aralin niyo. Ito na yun. Sana po ay kayo ay may nakakuhang aral. Ayun. Okay. So, tanggapin natin ang katotohanan na merong mga tao na hindi natin kasama sa next season. If you want breakthrough in your life, merong mga lot. May mga tao na ang Diyos ay pinabibitawan sa atin. Ano? Ang lot ay posibleng tao. Ang lot ay posible rin na hindi tao, pero naghihiwalay sa atin sa Diyos. Pwedeng ito ay ugali, pwedeng ito ay lugar na madalas pinupuntahan natin na naghihiwalay sa atin sa Diyos. O pwedeng ito ay maling kaisipan na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Alam nyo, mayroong dalawang separation na pwedeng mangyari. Unang separation na pwedeng mangyari sa buhay ng tao, yung pagkahiwalay natin sa tao na upang tayo ay makapunta sa tao rin na gusto ng Diyos na ating lapitan. So ito ang nangyari kay Lot at kay Abraham. In the very first place, ay talaga namang sinabi ng Diyos kay Abraham, sabi ng Diyos, the Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Didn't you notice? Ang sabi ng Diyos kay Abraham, iwan mo ang iyong bansa, ang iyong mga kamag-anak. Si Lot ay pamangkin. Si Lot ay kamag-anak. Kamag-anak. Pero sa halip na iwan, hindi niya iniwan. So, ano ang nangyari? Nagkaroon ng hindi magandahan. Nagkaroon ng dispute. So, alam niyo ang story. And then, doon lamang talaga nakita ni Abraham ang napakagandang plano ng Diyos sa kanya nung mag-part ways na sila. May mga pinaiiwan sa atin ang Diyos. Pero meron din namang mga pag-iwan na upang tayo makalapit kay Lot. Ayan. So maaaring meron din ng mga tao na kilala na kung ano ang mabuti, pero mas pinili pa rin nilang pumunta kay Lot. So, itong story ng prodigal son. Diba? Siya nasa magandang lugar na ng kanyang ama. Kasama yung kanyang kapatid. Pero itong isang anak na ito, naghangad na kuhanin yung kabahagi upang pumunta doon sa lot ng kanyang buhay na inaakala niyang makakapagpasaya sa kanya. So alam niya mga kapatid, ito yung isang klase ng lot. Kaya kung kayo ay nasa presensya ng Diyos, alam niyo kayo nasa kingdom ng Lord, huwag niyo nang nanaisin na pumunta pa sa mga lot na maaaring dati naroon kayo na muling pupunta roon. Naghihirap itong isang anak na ito. At dahil sa kanyang paghihirap, noon lang niya naalaala na bumalik sa kanyang ama. Pero ang napakabuti, talagang nung iwan niya yung lot na yun. Doon siya'y nanarabahuhan, nagpapakain ng baboy, o sinong nagpapakain ng baboy dito. Okay, pero kakaiba ang nangyari sa kanya. Halos yung pagkain ng baboy, kanya na rin kainin. Dahil naghirap dun sa lugar na yun. Pero the good news is, ang Diyos, ang kanyang Ama, na it symbolizes the Lord, ay talagang bukas palad na naghihintay sa Kanya. Sino ang ngayong oras na ito may mga lot sa kanyang buhay? Tao, lugar, ugali, bisyo, na gusto na iwanan.
Tandaan natin, elevation requires divine separation. Hindi ka ipopromote ng Diyos hanggat meron kang Lot sa buhay mo. O, sinong gustong ma-promote? O, sinong gustong magkaroon ng breakthrough sa kanyang finances? Baka ang Lot natin ay sugal, may nataya pa sa huweteng. O, may napunta pa sa mga lugar na hindi gusto ng Diyos. O, sinong gusto ng breakthrough sa finances? Tigilan ang sugal. Tigilan ang huweteng. O, sinong gusto ng breakthrough sa kanyang kalusugan? Sinong masarap kumain? Ako lang din yata. Marami tayong titigilan. Yung mga Lot, ang sarap ng pagkain na hindi naman mabuti sa katawan. So ito'y challenges sa atin lahat. Sino ang gusto ng Lot sa kanyang pag-uugali? Unless i-recognize mo, sabi kanina, acknowledge this Lot sa ating ugali at tapos isurrender sa Diyos. Doon lang talaga ang Diyos malayang kikilos. Bakit? Sabi ng James chapter 4, verse 7 yata ito, sabi doon, submit yourself then to God. Talagang importanteng isasubmit sa Diyos ang ating sarili, ang ating kalahat-lahatan. Resist the devil. Resist the lot of your life. Only then sa kakakalas ang mga lot sa ating buhay. Hindi po ito yung tukso, layuan mo ako. Dahil kailanman ang tukso ay hindi lalayo sa iyo. Ang tukso, ang trabaho, ginagampanan niyan lang. Ang function niya, lumapit sa tao at tuksohin ka. Kaya ikaw, ang lalayo sa tukso. So hindi na tukso, layuan mo ako. Ako ang lalayo sa tukso. Sinong lalayo sa tukso? Yan. So, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Ang Diyos po ay napakaganda ng plano sa ating buhay. But unless marami tayong lot na hinahawakan sa ating buhay, hindi tayo magtatagumpay. Sinong gustong magtagumpay? Alam niyo, I just want to share this story na bago tayo magpaawit, pagka ng altar call. Alam niyo, sa Brunei ay ang isang peste na doon ay ang mga unggoy. Ayan. Sinong nakakita na ng unggoy? Tayo maghahanap doon sa may natulungan. Marami daw unggoy doon. Alam niyo po, itong unggoy na ito, kapag bukas ang mga bintana, bukas, doon yata kinaatimayan din maraming unggoy. Okay. Bukas ang pintuan, ang kusina, ang unggoy ay papasok sa inyong bahay at ito'y mamumungkal ng pagkain. Ito'y maninira ng mga gawa doon sa bahay. So ngayon, ito ang kaparaanan para mahuli ang unggoy. Gumawa ng isang balde na mayroong maliit na butas na kasyang-kasya lamang ang kamay ng unggoy. Yung balde na yun ay iyong itali. Kapag iyong tinali yung balde, lagyan mo ng saging doon sa loob ng balde. Kapag nakita ng unggoy yung saging, isusuot ng unggoy yung kanyang kamay. At itong saging na ito ay kanyang hahawakan. At hindi na niya ito bibitawan. Dadating yung manghuhuli, hawak-hawak ng unggoy yung saging. Mga minamahal mga kapatid, maaari yung lot ng inyong buhay. Ito man ay tao na pinagbabawal ng Diyos sa iyo na iyong samahan. Ito may mga tao na nakakakurap ng iyong isipan. Ito man ay tao na nagdadala sa iyo sa kapahamakan. Hawak-hawak mo yan. Parang yung saging lamang. Ito man ay ugali. Ito man ay bisyo na ayaw mong bitawhan. Ang Diyos ay nangungusap sa ating lahat. Alam nyo, yung unggot na yon ay nahuli nung nanguhuli dahil ayaw bitawhan ng saging.
ang bawat isa sa atin, unless napitawan mo yung lot ng buhay mo, huling-huli ka ng kaaway. At ang trabaho ng kaaway, to kill, to steal, and to destroy your life. Kailanman yung lot na yan, hindi magdadala sa iyo sa katagumpayan. Ngayong gabing ito, may pinapipitawan sa atin ang Diyos. Mamaya magpapaawit ang ating kapatid. Handa na ba kayong pitawhan yung saging na yan na sumisimbolo sa tao, sa ugali, sa bisyo, sa lugar na gusto ng Diyos na iyong bitawan? Ngayong buwan ito, this is the month of apostolic deliverance. Hayaan natin na ngayong gabi ito'y tayo'y lumaya sa mga bagay o tao o mga gawa o ugali na minana pa natin mula sa ating ninuno. Maaring ating ninuno ay ganoon, lasinggero, at tayo lasinggero din. Gusto ganin yung anak niyo ay maging lasinggero din. Maaring ang inyong ninuno ay sugarol, at kayo sugarol din. Gusto ganin nyo ang inyong mga anak ay sugarol din. Maaaring tayo gumagawa ng mga bagay na hindi mabubuti mula pa doon sa ating mga ninuno at tayo ganito rin. Gusto ganin nyo ang mga anak ninyo ganito rin. Ngayong gabing ito, pinapipitawan ng Diyos yung ating connection sa mga bagay na iyon. Sige, magpapaawit ang ating kapatid at tayo ay handa na ba na bitawhan yung saging na sumisimbolo sa lot ng buhay natin? Hallelujah. Sige. Tayo po ay Listen, tayo po ay tumayo lahat. Tayo po ay magbigay thanks sa Lord. Let's close our eyes. Yes, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Father in heaven, we come